Hello mga savings, welcome for another video. So ang discuss pala natin in this video is about PDIC and digital bank, rural bank, traditional bank, commercial bank. So PDIC insured ba ang digital bank mo? So alam naman natin, nalalagay natin yung pera natin, ipon, emergency fund, hard-earned money sa mga banks or digital bank. Kailangan natin makamake sure if PDIC insured nga ba siya. So yung iba nalilito, yung iba hindi makita sa list ng PDIC yung bangko na pinaglalagyan nila ng hard-earned money nila. Yung iba naman nakikita kasi yung iba nakalagay sa rural bank, yung iba nakalagay sa commercial bank, yung iba nakalagay sa thrift bank. Yun yung i-clear natin in this video. So kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So let's start na. So kung makikita nyo dyan sa thumbnail natin, Maya God, I'm Tonic, Uno, Union Digital Bank. Yan yung legit na digital bank yung license, and then sa baba naman si Cbank, si Netbank is under rural bank yung license, pero yung app nila is parang nag-ooperate as digital bank. Yung business model ng app nila is as digital bank. CIMB is registered siya as commercial bank kasi nga may branch siya dito. So si Como and this Cartech is under siya ng mother company nila, which is under sila ng East West and this Cartech. So, paano nga ba malalaman kung insured ng PDIC? So, punta lang kayo sa website ng PDIC. So, ang website nila is www.pdic.gov.ph. So, ito yung website nila. So, kung makikita nyo kasi yung website nila, medyo hindi siya ganun ka-user-friendly at medyo mahirap mahanap yung information na hinahanap nyo. Pero yung regarding naman sa PTIC insured, so punta lang kayo dito sa baba. So kung meron kayong gustong i-topic next time, so pili lang kayo ng mga information dyan sa PTIC, di-discuss natin yan. So punta lang kayo dito sa depositor corner. So, kapag clinic yan, mapupunta kayo dito sa depositor corner. So, sa depositor corner, medyo marami dito. So, tulad nito, 7 Habits of a Wise Server. So, isa-isahin nga natin. So, yan. Pwede rin natin itapik yan. Pero punta lang kayo dito sa Directory of Insured Bank. Kapag clinic nyo yan, mapupunta na kayo dito sa Directory of Insured Bank. So, kung makikita nyo yung Directory of Insured Bank, nakahati siya sa 4 na classification or 4 na types of bank. Una, yung commercial bank, thrift bank, rural bank, digital bank. So, start muna tayo sa digital bank. Since nabanggit ko kanina is yung anim o yung 4 o yung anim na nasa thumbnail natin, yun yung nag-ooperate talaga, is yung business talaga is nila is digital bank. So, ano nga bang wala dito sa list? Ito yung Overseas Filipino Banking Corporate Digital Bank of Land Bank. So, Land Bank siya, mga ka-saving. So, yun nga. So, dito siya. Kapag clinic nyo tong digital bank, so makikita nyo dito sa list yung GoTime, Maya Bank, Overseas, Tonic, Digital Bank, Union Bank, Uno Bank. So, clear na tayo dyan. Insured sila ng PDIC. At isa pa, yung pagiging member ng PDIC is mandatory siya ng PDIC at ng BSP. And then, yung pagiging insured ng mga bangko sa PDIC is mandatory din. So, walang choice si any bank sa Pilipinas unless na lang is wala namang sikat na banks na hindi member at hindi regulated ng BSP at hindi insured ng PDIC. Pero para lang makamake sure, so dito tayo. So, yan. So, punta naman tayo sa Cbank and Netbank. So, clear na tayo kay Maya, GoTime, Tonic, Digital Bank, Union Bank na nasa list sila. Ito sila under ng digital bank. So, punta naman tayo sa rural bank, which is si rural bank, part niya is si Cbank and Netbank. So, dito ulit, kapag clinic niya ang rural bank, mapupunta tayo dito. So, find lang natin Cbank. Yan. So, si Cbank is number 345 siya ng mga rural bank. So, 34 JP Rizal, Barangay Dos Pagsanhan, Laguna. So, clear na tayo kay Cbank, and then nasa list natin ay si Netbank naman. Yan, Netbank, Rural Bank Incorporated, Barangay 1,
Itong pub, poblasyon ba to? Romblon. So, sa Romblon siya. So, wala sa list natin, pero hanapan na rin natin si Own Bank. Own Bank. Nandito rin siya. Hanapin lang natin. Yan. Nakita ko na. Sorry. Yan. Own Bank, the Rural Bank of Cavite City Incorporated. 505 BE Burgos Ave, Barangay 39, Jasmine City of Cavite City. So, yan. Own Bank. And then, tapos na tayo sa Digital Bank. Tapos na tayo sa Rural Bank. And then, punta naman tayo sa Commercial Bank, si CIMB. Hanapin natin siya dito sa Commercial Bank. Sa Thrift Bank pala, wala sa list natin. Pero ang meron sa Thrift Bank is si Bangko. Dati, pinifeature din natin to si Bangko ito. Ito siya. Ito, BPI Direct Bangko Savings Bank number 7 siya. Bangko 4th floor, Bangko Center 220 Ortigas Ave, Barangay Green Hill City of San Juan. So, as of 2020 to tong updated tong ano natin. And then, sino pa? Si CIMB, punta tayo kay. Kapag kay CIMB naman is punta tayo sa Commercial Bank. Si Thrift Bank, si Bangko. Si Commercial Bank, si last stop natin kasi halos almost nandito na lahat. Yan. So, Commercial Bank. So, si CIMB nandito. So, natin dyan. Control left natin. CIMB. Yan. So, number 14 si CIMB. Medyo ayaw na umayos. Medyo maraming information kay CIMB. Pero ito, number 14 siya. Papakita ko. Kaya lang hindi ko kumaano yung screen siya. Pero ito siya. Number 14 ito. Hindi lang siya makover nung video natin. Pero number 14 si CIMB Bank of the Philippines, Ore Central Tower, 9 Ave Corner, 31 Street, Barangay Fort Bonifacio, Taguig. So, si Como is under East West Bank, sure na yan. And then this Cartec is under RCBC. So, yun. Lahat ng kino-cover natin dito sa channel natin is insured by PDIC. Sinama na natin yung Bangko Direct at yung Own Bank. Lahat sila covered ng PDIC, insured until 500,000. Tapos, meron din mga case sa PDIC, meron pala ditong calculator kung gusto nyo. Napakagandang information din ito. So, alam naman natin na 500,000 per account holder yung cover ng PDIC. Pero ang hindi natin alam, may mga joint account kasi na tinatawag. So, halimbawa, single account, meron tayong 500,000. Tapos, joint account, meron tayong 250 and 250. So, hindi lang pala maximum of 500,000 yung pwede natin makover. Ang pwede nating workaround kung tiwala talaga tayo sa bank is kapag naka 500,000 na tayo, pwede tayo mag-create ng joint account. At sa joint account na yon is 50% yung cover niya. So, sample natin dito. Sa initial deposit natin is 500,000. So, dapat yan lang yung cover. Pero dahil may joint account tayo na 250 and then 250. So, ang magiging cover dyan or insured is 125,000 and 125,000. So, instead na 500,000 lang yung cover, naging 750. Of course, meron tayong, kung masasabi nyo may loss na 250k and then may insured na 250k. Pero kung talagang tiwala kayo sa bangko na pinaglalagyan nyo ng hard-earned money nyo, so maganda na yan na kumbaga to mitigate or to lessen the risk na mag-create kayo ng joint after ng 500,000. Pero still, nasa inyo pa rin. Pinakita ko lang na pwede lumagpas ng 500k yung insured amount nyo sa mga bangko. So, yun lang in this video. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please like, comment, and subscribe. Thank you.